Let's continue, guys. Okay, sa number 2. Example number 2 na tayo sa moment diagram by parts. Okay, so medyo mas mahirap na. Okay, so medyo hinarapan natin. So meron tayong trapezoidal na load, 10 kN, 20 kN yung height. Okay, so meron tayong uniform load, 10 kN. Tapos meron tayong 30 kN na point load. So, ang gawin ko dito, hatiin ko itong trapezoidal into dalawa. Okay? So, pwede ko bang extend na lang to? Okay, so drawing ko na lang yung line ako dito. Ayan, extend ko na lang yan para isa na lang sila. Okay, so isa na lang yan. So, 10, tapos meron akong additional na 20 dito. Okay, so ganyan na lang. So, first step, again, reaction, tama ba? Kunin natin yung vertical reaction sa RA. Okay, tapos, moment dito sa A. So, RA. Solving for RA, summation, vertical lang. Okay. So, is equal to 0, tama ba? So, RA, basically, siya lang naman sumasalo. Tama? So, 30 plus 10 times 4 plus 4, so 8. Okay? Plus 1/2. Kung ito ay 20, so ito magiging 10 na lang. Tama? Nabawasan mo yun. So, 10 na lang siya. So, 10 times 4. So, therefore, ang RA natin is equal to 30 plus 10 times 8 plus 1/2 ng 10 times 4. This is 130 kilonewton. Okay. Next, summation naman tayo sa point A is equal to 0. So, meron tayong moment sa A, siya yung counterclockwise, equal sa clockwise. So, lahat naman sila clockwise. So, 30 times 4 plus 4 plus 3, ilan yun? 10, 11. So, 11. So, plus yung 10 times 8 times 4. Okay? Plus 1/2 ng 10 times 4 times 2/3 ng 10. 2/3 ng 4, sorry. So, therefore, ang moment sa A is equal to 30 times 11 plus 10 times 8 times 4 plus 1/2 ng 10 times 4 times 2/3 ng this is 703.3333. Okay. Kilonewton meter. So, ulitin ko. 30 times 11 plus 10 times 8 times 4 plus 1/2 ng 10 times 4 times 2/3 ng 4. 700. Yan. Meron na tayong reaction dyan. And reaction dito. Okay. Okay, so pangit na ito. Diretso ko lang. Okay, next step. So, meron tayo, lagay ko lang 700. Lagay ko lang ano kung 130 dito, kilonewton. Dito, 703.333. Okay. Okay, so umpisan ko dito sa number 1. So, hinahanap, point of fixity is nasa A. So, sketch natin. So, next, gawa ka ng line kung saan magiging fix. Okay, so ganun lang. Tapos, another line kung saan ito naman yung magsasabi kung positive or negative. Okay. So, punta tayo dito sa A. Unahin natin itong 30. So, itong 30. Point load na 30. So, mula sa 0, tama ba? Ang ginagawa sa 30, ang ginagawa nitong 30 dun sa beam, 30 ay pinapasad niya, di ba? So, therefore, 30 times 4 plus 4 plus 3, this is 330. So,
Diretso lang. So, negative 330. Tama? So, ano pa? Itong point load naman. Okay, so itong point load, itong uniform load naman. Okay, so parang lahat sila negative, tama ba? So, ang gawin ko, taas ko na lang to. Okay, so yan. So, itong uniform load naman na to. So, gawin ko siyang red. Itong red. So, itong 10. So, mula naman sa point C. Tama ba? Mula sa point C. Okay. So, from 0 degree, magiging second degree. Okay. So, paano computation yan? 10 times 8 times 4. Ilan? 10 times 8 times 4. 320. Tama ba? Which is negative yan. Again, ulitin ko. 10 times 8 times 4, 320 negative. Okay, so ayun yung 10. 4 plus 4. So next, itong triangle. Okay. Pero take note guys, no? Ito ay case kung saan, di ba? Kung naalala nyo yung ganyan sinabi ko. Okay? Na dapat yung height ng triangle is, okay, so highlight ko lang na. Itong height na to, dapat naka-align yan dito. So, in this case, hindi siya naka-align. So, therefore, iba ang scenario nito. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan, okay, so same ang concept dun sa DIM. Kakaroon tayo dito ng dagdag bawas. So, ang gagawin ko, okay, so, dadagdagan ko yan ng, so, gagawin kong rectangle. So, bubuuin ko. Okay, bubuuin ko yan. Okay, binuo kong rectangle. Okay, so, ang kapal niya, ang height niya is 10 pa din. 10 kilonewton per meter. Kung nagdagdag ako dyan, so therefore, dapat magbawas ako. Okay, so magbabawas ako. Kung nagdagdag ako na triangle dito, therefore, magdadagdag naman ako dito ng triangle. Okay. So, itong yellow na part. Kung ilan yung height niya, hindi yung height niya. 10. Okay, so hindi masyado nakikita. Pagawin ko yung kulay. Gawin ko siyang magenta na lang. Okay, so magenta na lang gawin ko. Ayan, so ito yung 10. Okay, so ayan. Para mag-balance, no? Nagdagdag ako dito. Okay, nagdagdag ako dito. So, na positive. So, therefore, that magdagdag din ako dito na negative. So, dapat pa sa taas to. Okay, so siya dito na ayan. Ayan. Sige. Okay, so ito munang magenta. Itong 10, anong ginagawa niya? Pinapasmile naman niya. So, mula dito sa 0, pinapasmile niya. Ayan. So, ayan. From first degree, naging third degree. So, ilan magiging value niyan? So, magiging 10 times 4 times 1/2 ng 10 times 4 times yung moment arm niya ng 1/3 ng 4. So, magiging negative 26.667 yan. Okay. Taburahin ko lang to. Lipat ko siya. So, ito pala is 26.667 yan. Okay. So, huwag niyo kalimutan yung triangle, yung rectangle sa taas. Okay, so mula dito, rectangular na yan, tama ba? Drawing ka na dyan ng triangle. Ay, hindi triangle. Okay, so spandrel pa rin yan. Drawing ka ng ganyan. Okay. Kung 0 degree yan, magiging second degree na to. Okay. So, 10 times 4 times 2
So, negative 80 naman. So, ganyan na yung kanyang moment diagram. Okay? Okay. So, sir, paano natin malalaman kung tama kami? Okay? Again, yung dapat, yung ito-total na moment o yung total na coefficient na nandito, itong 80, itong 320, itong 330, tsaka 26. Dapat ang total ng itong apat na yan ay mag-equate dun sa moment dun sa A. Okay? Which is yung moment sa A, tama ba? Ano siya? Counterclockwise siya. Okay? Okay. So, dapat yung total niyan mag-equate sa 703.333. Okay? So, sum natin. Okay? So, 703.333. Okay? So, counterclockwise siya. So, therefore, dapat negative. Okay? Again, counterclockwise siya. So, yung designation natin, pag nagmo-moment tayo, dapat negative. Okay? So, negative. So, natin yung sa positive. So, plus 26.667. Okay. Minus 330. Minus 320. Minus 80. Tama ba? So, ilan? So, 26.667 minus 330 minus 80. Therefore, 703.333. Negative. Saan equal negative 700? 333. Okay. So, therefore, nag-equal. So, okay. Okay? So, tama. So, ito na yung magiging moment diagram by parts. Okay? Considering yung fixity is nasa A. Okay? So, ganyan lang kadali. Okay? Okay. So, meron ba akong additional? So, try naman natin yung number 2. So, try natin tong if nasa B naman yung point of fixity. So, copy ko lang to. Teka. Okay, edit this page. Ito, copy ko siya. Lagay ko siya dito. Okay, so pasok ko muna. Delete. Ay. Okay. Delete. So, ganito na lang. Para mabilis. Ayan. Okay, linisin lang natin. Okay. Again, ano yung mga ano dito? This is 703.333. Tama? Tapos ito, diniretso na natin. So, isang load na lang to. Tama? 10 na lang to. This is 10 also. Okay? So, 10 na lang yan. This is 10 na lang yan. So, yan. Dinivide natin sa ganyan. Tama ba? Ilan yung RA dito? Balikin natin yung kanina. RA is 130. So, ito ay 130. Okay? Ang ano naman ngayon is nandito naman tayo sa point B. Okay, so drawing tayo ng line. Okay, dito naman tayo sa point B ngayon. And gawin natin, ito naman yung reference natin. Okay? Unahin natin tong 130. Okay, mula dito, 130. Drawing natin yung moment diagram. Okay, 130, pinapasmile niya. So, 130 times 4 is 520. So, diretso lang. 520. Positive. Okay? So, hatiin ko to. Okay, so taas, may triangle na blue. O, gawin ko na lang blue. So, meron siyang 10. Okay, so, wala dito, 0. So, 10. Okay. So, first degree, naging second degree. Okay.
Okay, so paano kumpitin yan? 10, 1/2 ng 10 times 4 times 1/3 ng 4. So, ilan? So, 1/2 ng 10 times 4 times 4 divided by 3. So, 26.667 pa rin yan. Okay? So, 26.667. Sorry. Okay. Okay. Draw. Ayan. So, ito pala ay 26.667. Negative. Okay? Meron pa. Okay? Itong orange. Tama ba? Itong uniform load. Okay? So, meron pa yan. So, 10 naman yan. So, mula dito sa 0, 10 times 4 times 2, 80 naman siya. So, negative 80. Okay? Okay, so okay, tapos na ba? Okay. Huwag niyong kakalimutan itong 703.333. Okay, so moment yan. So, therefore, kung moment yan, tapos ano siya, counterclockwise, which is pinapasad niya, di ba? Okay, so ang ginagawa niya, pinapasad niya yung beam. Okay, so kung pinapasad niya yung beam, okay, so therefore, ito ay negative. So, nasa baba pa rin siya ng ating reference. So, ganito na lang yan. Okay. So, kung 703.333 pa rin yan. Okay. So, yan. Ito na yung moment diagram by parts considering left side. Okay. So, considering right side naman. So, dalawa lang naman yan. Okay. So, isa dito sa 30. 30 kasi ito eh. Okay. Ito isa para sa 10. So, muna natin sa 30. Again, ito. Ano ginagawa ng 30? Pinapasad. Okay. So, 30 times 4 plus 3 times 7 na lang. So, 210. So, diretso lang pala yan. So, 210 negative. Okay. Next, itong orange. Yung 10 uniform load. Negative pa rin. Okay. So, second degree. Second degree. Okay. So, ito pala. Ito second degree. Sorry for. Ito ay third degree. Okay. My bad. Ayan. So, ano yung magiging value naman ito? Spandrel na to. So, 10 times 4 times 2. So, 80 rin siya. Tama ba? 80 din. So, negative. Okay? So, again, hindi ito naka-scale ha. So, representation lang naman yan. Okay? So, paano natin malalaman kung tama kayo? So, yung moment dun sa left, dapat equal sa moment dun sa right. Okay, yung total ha. Yung total yung pinag-uusapan. Okay, sa left muna. So, positive 520 minus 26.667. Okay. Minus 80 plus minus 703.333. Dapat equal to saan? Okay, dapat equal to sa negative 210 minus 80. Okay. So, ulitin natin. 520 minus 26.667 minus 80 minus 703.83. Negative 290. Dapat equal yan sa tama. Negative 290. Okay, so tama yung ating naging moment diagram by parts. So, therefore, okay. So, ganun lang kadali yung moment diagram by parts. Again,
wala pa tayo dun sa pinaka main part. Okay? Wala pa tayo sa pinaka main part ng area moment method natin. Okay? So, hindi pa tayo nagsusolve ng deflection. Okay, guys? Ito ay first step pa lang. Okay? So, kailangan mo natin ma-master to bago natin tirahin yung area moment method. Kung saan, yun yung magiging application nito. Okay? So, I hope na natuto kayo dito. Okay? Again, if may question kayo, comment lang kayo dyan down below. Okay? So, thank you guys. Okay? So, stay safe guys. Thank you again. Bye.